busy. Mga ka-GP Natics, pag-usapan natin, bakit itong INC bigla na naman pong lumutang? Biglang nag-ingay, mga ka-GP Natics. Yung impeachment ba ni Sara Duterte ang dahilan? Ito ba ay Oplan Save Sara Duterte na naman, mga ka-GP Natics? Nako, atin pong pakinggan, mga ka-GP Natics, ang pahayag ng tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo. Pero bago po ang lahat, mga kababayan, ako po ay humihingi na po ng pasensya sa mga kapatid natin ng Iglesia ni Cristo dyan. Siyempre, ayoko naman ma-hurt yung inyong mga feelings, pero eto po ang katotohanan na hindi po natin pwedeng itago. Kasi nga, nakakapagtaka, mga kababayan, every time na mayroong problema si Sara Duterte, biglang lumulutang, bigla pong lumalabas, biglang umiepal sa eksena itong Iglesia ni Cristo, mga ka-GP Natics. Halina po at papakinggan natin yung kanyang pahayag. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice, and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Grabe no, mga kababayan. Hindi nyo ba napapansin? Yung kanilang naratibo ay dugtong-dugtong. Yung paglabas ng 18 na sundalo, mga kababayan, ay ginagamit ng mga ito. Sa Kongreso, ginamit ni Bong Suntay, mga ka-GP Natics, sinusundan ni Paulo Marcoleta Bulldog Jr. Tapos ito rin yung tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo ay ganun din, mga kababayan. Gamit na gamit yung 18 Marines, Marites. 'Di ba? Na kung saan po, mga kababayan, ito mga to, Iglesia ni Cristo ay hindi dapat nakikialam sa usaping politika. Okay? Sa paghahanap, sabihin natin, may karapatan sila, taong bayan sila. Okay, pero hindi natin pwedeng sabihin na sila ay okay, sige, wag na lang. Cut ko na lang 'yon. Baka magkamali ako Kasi yung mga nasa INC naman ay nagtatrabaho naman. So pagdating sa loob ng kapilya, ng simbahan, yung simbahan mismo ay hindi alam natin, hindi nagbabayad ng buwis. Pero kapag ikaw ay nasa company, mga kababayan, ay nagbabayad naman sila. So medyo mahirap na usapin. Gusto ko na lang dito ipunto, mga kababayan, bakit ganito? Na tuwing magkakaroon ng problema si Sara Duterte, may kinakaharap na matinding mga kababayan na pwedeng ikatanggal niya, na pwedeng ikabagsak nila, ay laging nandyan, mga ka-GP Natics, ang Iglesia ni Cristo para isalba ang isang Sara Duterte. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din. Teka, nagtatanong siya bakit hindi pa raw, wala pang finality yung committee report ng Blue Ribbon. Wait lang.
Teka lang, sir, parang mali ka naman ata ng tanong doon. Di ba may member kayo doon na kung saan po naglabas sila ng kanilang Senate Minority Report? Okay? Kung bakit wala pang finality ang report ng Blue Ribbon? Kung bakit walang mailabas-labas? Dahil alam po natin, may proseso doon. Sa ayaw man o hindi natin dahil mayroong mga kapwa nila senador ang pumipigil, kapwa nila senador ang nagbibigay ng proteksyon. 'Di ba? Pangit sabihin, pero yun ang totoo. Yun ang nakikita natin na sila mismo ang nagtatakip sa kapwa nila mga senador. That is why wala pong finality pa yung committee report ng Blue Ribbon. At kung wala pong finality yon mga kababayan, mananatiling draft. Okay? Mananatiling draft yung committee report na yan unless magkaroon ng 11 affirmative votes mga kababayan at yun ay mailalathala at yun ay magiging final report. Nagtataka ako dito sa mga to. Matatalino naman kayo. Dami yung abogado. Abogado pa si Marcoleta. Pati nyo tanungin yun. Na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, imbestigahan daw, guys. So parang gusto nilang sabihin, bigyan nyo ng tamang forum. Bigyan nyo ng oras ang mga taong ito para pakinggan. Oy, mga ka-GP Natics, bakit mo naman bibigyan ng panahon? Bakit bibigyan mo ng atensyon ang mga taong ito na kung saan maririnig mo yung kanilang inconsistency? Ang consistent lang ata sa mga taong ito, sa mga DDS, yung kanilang inconsistency. Mga ka-GP Natics, eto, pakinggan natin ha. Ipaparinig ko lamang po sa inyo mismo. Bakit mo paniniwalaan at bakit mo iimbestigahan ang mga taong ito? Aside sa pinarinig ko sa inyo kanina, mga kababayan, si Jessica Soho na mismo ang nagpapatunay o magpapatunay na kung saan, mga kababayan. Okay? Talagang mismong kanilang mga abogado, yung mga sundalong ito ay puro inconsistency ang kanilang sinasabi. Wait. Clear, ma'am, that they are not claiming na nakita, to make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay pinigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi na Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam ni Mark at saka ni John Estrada. Klaruhin ko lang po ha, yung sinabi nyo. Okay, kanina, mga kababayan, ulitin ko. Sabi dito ni Attorney Levy Baligod, hinggil dun sa pera, ay wala silang alam. Wala silang nakita. Hindi nila nakita na ito ay inabot kay Trillanes. Pero taliwas dun sa kanilang susunod na pahayag. to make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay pinigay kay Sunny Trillanes. So, ibig sabihin, hindi nila nakita. They had, mga kababayan, sabi na, they did not, tama ba yun? Teka, mali ata ako eh. Sir Antonio, ha, wait. To make it clear, ma'am, that they are not claiming na They nakita have not claiming. nila na yung 2 million ay pinigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi na Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam ni Mark at saka ni John Estrada. Klaruhin ko lang po ha, yung sinabi nyo ho kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po. hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. Tila naging taliwas ito sa nauna nilang pahayag na hindi raw nila nakitang inabutan ng pera si Trillanes. Si Jessica Soho na mismo ang nakapansin. 'Di ba? Tapos gusto mo, ano ba yung pangalan, mga kababayan, ng kanilang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo?
Etong si Edwil Sabala, di ba? Napaniwalaan daw, dapat ito ay imbestigahan dahil ito daw ay mga ka-GP Natics, napaka mahalaga na ganap. Ito daw ay mahalagang impormasyon. Teka lang. Sabi nga ni Boying Rimulya, ombudsman na yun eh. Katakataka ang mga taong ito, 18, nagsama-sama sa isang joint affidavit na ang lahat ay meron silang personal knowledge. How come on earth, mga kababayan, na 18 tao laging magkakasama? Diba? Nakakapagtaka yun. Oh. Tapos kanina, yung inconsistency, patuloy, mga kababayan, na nangyayari. Paiba-iba ng pahayag. Etong abogado nila na si Attorney Levy Baligod, maging ang 18 Marines. Ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid. Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Okay, sabi niya, ang pondong ito ay mula sa dugo at pawis ng mga mamamayan. Pero nung si Sara Duterte ang gustong litisin, mga ka-GP Natics, ang sinasabi nila, ginagamit pa nila yung pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na kami ay sumusunod at nagtitiwala sa sinasabi ng ating Pangulo na dapat magkaisa at huwag nang pag-usapan at huwag nang paimbestigahan. Si Sara Duterte kasi yan ay maglalayon na kung saan magdi-divide lamang sa ating mga pinuno na dapat ang ating mga tinutugunan, ang ating mga inuuna ay ang kapayapaan. Walang hiya, matindi. Mga ka-GP Natics, ito ginagaya ko lamang kasi yung kanilang mga narrative dati, di ba? Na kesyo daw, nakakapag-divide lang daw yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero dito, hinahanapan ng accountability. They wanted to held accountable ang pamahalaan base dun sa mga sinabi ng 18 Marites. Pero dun sa issue ng kay VP Sara Duterte, gusto na lang nilang palagpasin. Ipokrito rin. Ipokrito rin yung mga member ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, may pinipili. Diba? Pag si VP, palagpasin. Oh. Pero pag yung sinasabi na mga 18 Marites na to, kahit mali-mali, kahit inconsistent ang kanilang mga pahayag, sige lang. Halak ka. Oh, 'di ba? Sige lang. Akala mo gaano ka ba na? Halak ka. Oh, halatang DD shit itong INC, sabi ni Kat. Malaki siguro bayad sa kanila ng mga Duterte. Di natin alam. Mga DDS din kasi ang INC. Good evening, Sir GP, nakahabol sa live. Kakauwi lang, thank you. Makadandanog ako. Ko na ni Sir Antonio Andaya Sr. Huwag kang manigurado, INC, dapat sa inyo neutral lang. Sana kayo. Bakit parang Antonio kumakampi kayo sa mali? Bobo talaga, sabi ni Ma'am Elizabeth na Pisa. Kapayapaan, tapos sila ang dahilan ng gulo. Di ko naman po nilalahat kasi may Marcos naman na ANC, sabi ni Kat. Oo, tama yan, mga kababayan. Ako, sa pamilya sa side ko, no, may mga ANC kami na talagang anti, mga kababayan. Oh, anti, as in, anti po sa pinaggagawa ng Iglesia ni Cristo. Okay? At meron din kaming mga kamag-anak ngayon, mabuti na lang na nagpunta ako doon, di na sila nagsasalita tungkol sa politika, no? Kasi nung una, mga ka-GP Natics, paniwalang-paniwala sila dito kay Marcoleta, ngayon hindi na. Pero sa usapin ng flood control, mga ka-GP Natics, medyo sumasabay sila dito kay Edwil Sabala. Kaya nga sabi ko, teka lang, bakit eto, nakakapagpahayag kayo, mga kababayan, with matching video pa. 'Di ba? With matching video pa. Pero yung issue ni VP Sara Duterte, tigilan na lang.
Oh. Ano ibig sabihin nun? May kinikilingan kayo. 'Di ba? Very selective kayo. God. Oh, yan ay kaipokritohan. Dapat, kung tinitingnan nyo that you wanted to hold them accountable, dapat lahat ng tao, lahat ng nasa gobyerno, lahat po ng magnanakaw, lahat po na nakinabang sa kaban ng bayan, sa dugo at pawis na sinasabi nyo. Kasi mga ka-GP Natics, walang pinagkaiba po, no? Yung issue sa flood control na pagnanakaw at doon sa confidential funds ni Sara, parehas lang yan. Although magkaiba po ng presyo, magkaiba po ng amount, mga ka-GP Natics, pero ito ay parehas na nanggaling sa kaban ng bayan, sa dugo ng ating mga kababayan. Okay? Sa mga tuwid, dapat, mga kababayan, kung gusto mo na buksan at imbestigahan ito, dapat gusto mo rin na tingnan at imbestigahan ito. Hindi pwedeng dito okay ka, dito hindi ka okay. Aba, DDS yan. Diba? Yung gawain na ganyan ay gawain ng isang DDS. Oo. Sabi ni Dali Babes, nakakatanggap kasi ang INC sa mga Duterte. Ako naniniwala dyan. Naniniwala dyan. Kaya lang, ang problema, hanggang haka-haka at opinion lang tayo sapagkat mga kababayan, mahirap kasing patunayan, 'di ba? Unless meron tayong sapat na ebidensya, matibay na ebidensya para po patunayan ang aligasyon natin. Sabi ni Ayu, wala na ako tiwala sa INC. Sa INC, ang mga magkakapatid ay nag-aaway-away sila patungkol sa loob ng kanilang samahan na may nagaganap na korupsyon. Yan na lang ang iresolba nyo. Huwag na kayong makialam. Halak ka. Bakit kampi sila sa Duterte? Eh di ba iisa lang Kristo ng Katoliko at INC? Baka pera ang dahilan. Rayan. Di natin alam. Di ba? Baka sa kanila galing yung 18 Marites. Nagtatanong lang. Mamaya pag-usapan natin yan, Terence Villanueva. Tama yun, ang resolbahin nila yung sarili nilang korupsyon. Tahimik nga yung iba, yan like Catholic, El Shaddai. Ito lang talaga, INC ang pakialamero, feeling entitled. Marami raw kasi sila eh. Di ba? Marami raw kasi sila. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot. Pairalin ang katarungan. Ilantad ang dapat ilantad. Panagutin ang dapat panagutin. Kaya lang, bakit hanggang dito lang sa usapin na yan ang dapat at gusto nyong panagutin? Diba? Bakit pag kay BP Sara Duterte, wag na lang? Halak ka. So doon pa lang, nagkakaroon kayo ng bahid. Nagkakaroon kayo ngayon ng mga ka-GP Natics, sino maniniwala sa inyo pagdating sa mga bagay na yan? 'Di ba? Oh. Diyan na kumikita ang INC, saan ba kumukuha ng malaking pera yan? 'Di ba? Parang hindi religion, parang negosyo lang. May guns, goons, and gold ang INC, sabi ni Rica Galang. Nako. Mga kababayan. Di ba yung mga sinasabi ni yung mga tawag dito, yung mga pasabog ni Pebbles Talakera tungkol sa INC. Napakadami niya mga pasabog diyan, mga ka-GP Natics. Na sila ay tumatanggap di umano ng pera galing sa mga politiko, kay Chavit Singson, 'di ba? Pagdating ng eleksyon, sa kanila nagsisimula ang corruption. Oh. Wag ilantad kung scripted ang naglalantad. Halak ka. Okay. So, ayan mga ka-GP Natics, nagtataka lamang po tayo. Wala naman tayong gustong, gustong sabihin sa bagay na to. Kaya lang, nakakapagtaka po, di ba, hindi maalis sa isipan natin na tuwing magkakaroon ng problema, tuwing si Sara Duterte ay naiipit, laging nandyan ang Iglesia ni Cristo. Di ba? Hindi, totoo.
Mapapansin nyo yan, kapag nagigipit na si Sara Duterte, laging nakasaklolo ang Iglesia ni Cristo. Lagi silang may say. GP, ito ba ay inuutusan, kinukumpasan ni BP Sara Duterte na dapat magsalita rin sila dahil siya po ay nahihirapan na, ganon? Malamang, pwede. 'Di ba? Pwede. Kaya lang, hindi natin mapunto at hindi natin masabi na 100% sure na ito ay kinukumpasan ni Sara Duterte, pero nakakapagtaka lang talaga. 'Di ba? Oh. Kayo na bahalang umusga dyan. Kasi may mga isip naman kayo, 'di ba, Ron D. Quiros? Don't forget, Sir GP, ang mga tao ni FPRRD na may kinalaman sa EGK ay mga member ng INC. Isa pa yan, mga kababayan. Bakit INC ang gusto ni FPRRD na kunin bilang mga tao at mag-implement ng Oplan Davao model? Di ba? Pati taga-TAF, kakampi ni Lustay. Okay? So, ayan, mga kababayan. Next topic tayo. Ito. Saglit lang to, mga kababayan. Since pinag-uusapan na natin yung 18 Marines, ito, mga kababayan, pinag-uusapan ngayon sa social media